Hey everyone! Welcome back to Shared Faith. Ako po ulit si Carol and tuloy-tuloy lang po ang ating pagbabasa ng libro ng Exodo. It's day 7 po ngayong araw na to at tayo babasahin po natin ang chapter 13. Isang chapter lang po tayo ngayong araw na to. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin saglit. Let's pray. Hallelujah God, thank you Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa araw na to sa pagkakataon na kami po ay makapagbasa o Diyos ng inyong salita. Ama, tinataas po namin ang oras na ito, Lord, ng aming pagbabasa. Gabayan niyo po kami, Lord Holy Spirit. Lord Jesus, forgive us from all our sins, O God. Cleanse us, Jesus, from all unrighteousness. Father, we thank you for this time. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Exodo 13 kabanata. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ilaan ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop." Sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, "Aalalahanin ninyo ang araw na ito ng inyong paglaya sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Mula rooy inilabas kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Umalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng unang buwan. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Hivita at Jebuseo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang pampaalsa, at sa ika-7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang pampaalsa ang kakainin ninyo sa loob ng 7 araw. At sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng pampaalsa o tinapay na may pampaalsa sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-aalaala sa pagliligtas sa atin ni Yahweh nang ilabas niya kami sa Ehipto. Ang pag-aalalang ito'y magiging isang palatandaan sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, sapagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Gaganapin ninyo ang pag-aalaalang ito sa takdang araw taon-taon. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupaing ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, ibukod ninyo para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Kanya rin ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang leeg nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin ninyo sa kanila na kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yun na nang magmatigas ang Faraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ipag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y ilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang payagan na ng Faraon ang mga Israelita hindi sa daan patungong Pilistia sila pinaraan ng Diyos kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niyang ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungo sa dagat na pula. Sila'y handang-handang makipaglaban. Ang mga buto ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh, pag-alis niya rito'y dalhin ninyo ang aking mga buto. Umalis sila ng sukot at tumigil mula sa Itam bago pumasok ng ilang. Sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Okay, so obserbasyon naman po tayo. Sa nabasa po natin, no, mapapansin natin na patuloy na ang mga paalala sa mga Israelita, no,
patuloy na pinapaalala na huwag daw kakalimutan ang araw ng kanilang kalayaan sa mga Ehipsyo. Bawal kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw. Tapos inuutos din na ibukod ang lahat ng panganay na lalaki na tao at hayop para sa Panginoon. Tapos kailangan din daw tubusin ang panganay na lalaki sa pamamagitan ng handog. Tas tinupad ni Moises ang hiling ni Jose or ni Joseph, dinala nila ang kanyang mga buto palabas ng Ehipto. Bukod doon, naglaan ang Diyos ng gabay sa mga Israelita. Ito ay haliging ulap sa araw at haliging apoy naman sa gabi. So ang ganda, no? Very short lang siya pero ang dami nating mapapansin dito na talagang si God yung kanyang faithfulness nandyan, and at the same time, dapat palaging pinapaalala. Ang gamot nga daw po sa kalimot ay paalala. So, wag po nating kakalimutang ipaalala ang mga magagandang bagay ng Panginoon na ginawa sa atin. Actually, nasa application natin yon. So, proceed na po tayo sa application. Ayan, ito po yung ating mga aplikasyon or pagsasabuhay. So number 1, huwag kalimutan na ibahagi sa mga anak at apo ang kabutihan ng Diyos kung ano man ang ginawa ni God sa buhay natin, yung mga milagro niya sa buhay natin. Let us always remind our children about that po. Kasi pagka po nawala na tayo, at least meron silang panghahawakan, meron silang pagkakailangan nila ng tulong, alam nila na ang Diyos ay nandyan. Tapos lagi tayong magpasalamat at ihandog or i-dedicate sa Panginoon ang ating mga anak. We can actually do that every day when we pray. Pwede nating i-dedicate ang ating mga anak sa Panginoon. Mamaya gawin natin yan sa ating pagpe-pray. Tapos alalahanin na ang Diyos ay mabuti at ang kanyang provision ay laging sapat. Nakita nyo naman, 'di ba? Hindi niya talaga pinabayaan ang mga Israelita. Meron silang pillar of clouds sa umaga or ulap, kaulapan. Tapos sa gabi naman meron silang pillar of fire during the night. So, 'di ba? Kailangan ng liwanag kasi nasa disyerto sila, nasa ilang sila. So, 'di ba? Ang ganda lang talaga ang provision ni God laging nandiyan. And 'di ba, parang ang ganda ng panoorin nun. Imagine, 'di ba, si God, yung miracle niya, kitang-kita mo na, kitang-kita po ng ating dalawang mata. Kumbaga, lalo especially pag sa mga ulap, 'di ba? Na-appreciate natin po 'yun yung wow, ang ganda ng kaulapan, ang ganda ng araw ngayon, yung ganyan. Tapos sa gabi, imagine, merong pillar of fire at night, 'di ba? Ang gandang panoorin. Okay, next na po tayo. Tapos ang mga handog po sa Panginoon ay dapat laging the best. So gawin po natin ito. Ito po ang ating mga application, pagsasabuhay sa ating binasa. Tapos sa Bible verse po natin, ito. Let us always be reminded of this. Exodo chapter 13 verse 21. Yun nga. Sa kanilang paglalakbay, araw-gabi patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh, kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. So pwede natin pong gawin itong memory verse para we will always be reminded of God's provision and His faithfulness. Okay, so tapos na po tayo. Let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we come in Jesus' name. Lord, muli, maraming salamat po for all the learnings today. And God, thank you, Lord, for always reminding us, Lord, that you are with us always, that you are for us, you are not against us, O God. Lord, salamat sa provision niyo po, O Diyos, na inyo pong muling iniremind kami, O God, how wonderful your hand is, O God. How wonderful your miracle, O God. Lord, napakagandang pagmasdan ng iyong mga milagro, O Diyos. God, itinataas po namin ang aming pamilya, bawat isa sa amin, O God. Dinededicate po namin, Lord, ang aming mga sarili, ang aming mga anak, maging ang aming mga apo, O Diyos, sa inyo, Lord. God, kayo na pong bahala sa amin. Kami po'y patuloy ninyong gabayan at kami po'y patuloy ninyong tulungan. Kami po'y palagi ninyo pong i-remind, O God, of your faithfulness and goodness, Lord, araw-araw. Panginoon, muli, salamat, O Diyos. We just give you back all the glory and honor, Father, in Jesus' precious name. Amen, amen, and amen. Okay, so we're done na po today. Don't forget to like, share, and subscribe dito po sa ating channel. And also, share nyo po to sa mga kaibigan nyo, sa mga kapatid nyo, sa mga kamag-anak nyo po. God bless you all. Take care. Bye-bye.